ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi perpekto ang ating sambahayan. Mayroong pagkukulang ang bawat isa sa atin na dapat tugunan at hindi basta-basta tinatakasan. Ikaw kabarangay, paano mo sinusolusyonan ang problema sa inyong pamilya? Dear Papa Dudut, nakakapagod mabuhay sa mundong ibabaw. At kung pwede lang talagang tumakas pero hindi kasama sa pagpipilian ang kamatayan ay gagawin ko na. At yun nga ang eksaktong nangyari sa akin noong araw kaya napunta ako sa kasalukuyang sitwasyon ng buhay ko. Masasabi ko na kahit araw-araw ay meron pa ring pagsubok na dumarating ay mas kinakaya ko nang harapin dahil sa aking anak na siyang naging inspirasyon ko. Bago ko ipagpatuloy ang pagbabahagi ng istorya ng buhay ko ay nais ko munang kunin ang pagkakataong ito upang magpasalamat sa programa ninyong Barangay Love Stories at sa iyo Papa Dudut dahil malaki ang naitulong ng pakikinig ko sa mga kwento ng mga kabarangay natin lalong-lalo na iyong may kinalaman sa buhay upang ma-inspire at mabigyan ako ng pag-asa. Kaya nga napasulat na rin po ako sa inyong programa upang makapagbahagi naman ng kwentong kapupulutan ng aral at ng inspirasyon. Pero magpapakilala muna ako sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Odessa, 37 years old at taga Marikina. Isa akong single mother na may 6 na taong gulang na anak. Sa ngayon ay kumikita ako bilang affiliate ng isang produkto online. Rumaraket din akong ahente ng insurance at nagsiself-study ng baking dahil pangarap kong maging baker at makapagbukas ng sarili kong negosyo pagdating ng panahon. Pero ang kwento ko ay magsisimula taong 2018 noong nasa Valenzuela pa lamang ang aming pamilya. Nak, alam mo ba, may sakit na naman yung pamangkin mo. Sino pong pamangkin? Ang dami ko kasing pamangkin. Di yung anak ng pinsan mo may sakit sa puso. Balita namin ng mama mo nasa ospital ulit. Awang-awa nga kami. Gusto nga sana naming puntahan doon, kaso wala namang kaming mabitbit na kahit ano. Di po ba pwedeng dumalaw kahit walang dala? Pwede naman pero nakakahiya yun. Tingin ko di naman po nakakahiya yun. Lalo ibig lang sabihin nun iniisip nyo sila. At alam naman po nila yung estado ng buhay natin, di ba? Hindi tayo palaging meron. Oo nga, alam naman nila yun at tingin namin ng papa mo naiintindihan nila. Siguro Ano po? kami na lang talaga ng papa mo yung nahihiya. Kasi gustong gusto naming tumulong at mag-abot sa kanila kahit kaunti. Kaya lang, wala akong kinita ngayon dahil bihira naman akong nakakalabas para makapagtrabaho. Tapos, nagkasakit pa ako. Parang alam ko na po kung saan mapupunta tong usapan na to ah. Anak naman, huwag ka namang magsalita ng ganyan. Wala pa po kong sinasabi. Ang amin lang ng mama mo, kung meron kang extra na pera dyan, baka pwede mong ipahiram sa amin tapos ipantutulong lang namin doon sa anak ng pinsan mo. Pamangkin mo rin naman yung bata. Hindi ka ba naaawa sa kanya? Ano ba naman pong klaseng tanong yan? Siyempre naaawa po ko dun sa bata. Pero wala na po akong extra na pera dito. Nabigay ko na po kay mama para may pambudget tayo rito sa bahay natin. Ay, ganun ba? Paano na lang kaya to? Wala na raw extra ang anak mo eh. Hindi ko nga rin alam. Bakit po ba kasi kayo problemado dyan? Hindi naman po siguro required na tumulong o mag-abot kayo ng pera dun sa pamangkin ko. Lalong-lalo na wala rin po tayo. Alam naman namin yun. Alam nyo po pala, pero ang labas parang kinokonsensya nyo ko dahil wala akong ekstrang pantulong sa kanila.
Hindi ka naman namin kinukonsensya. Nagtatanong lang ako sa mama mo kung anong gagawin namin. Kung wala kang extra na pera, hindi ka naman namin pipilitin. Tama ang papa mo, kaya huwag ka namang magsalita ng ganyan anak. Ay, pasensya na po. Ayos lang. Walang kaso yun. Naiintindihan namin. Kasi baka walang-wala ka na rin pagkatapos mong magbigay ng pera para sa pamilya natin. Tapos hinihingang pa namin ng mama mo pantulong naman sa iba. Oo nga, naisip namin ng papa mo na hindi mo nga sila responsibilidad. Ay, meron pa naman po kung sobrang 1.5 dito. Baka pwede na po to. Ay, oo. Pwede na yan. Malaking tulong na yan sa pamangkin mo. Salamat anak ha, hulog ka talaga ng langit. Pero last money ko na po yan ha. Pag nangailangan pa sila wala na po talaga akong mabibigay. Pamasahe ko na lang po nasa wallet ko. Hindi naman pwede na pati yun ibigay ko sa kanila. Ayos na yung 1.5. Malaking halaga na yun pantulong sa pinsan mong nangangailangan. Sige po, ito po yung pera. Salamat ulit anak ha, pagpalain ka ng Diyos kasi mabuti kang tao at higit sa lahat, matulungin. Papa Dudut, mahirap lang ang pamilyang kinalakhan ko. 6 kaming magkakapatid at pangalawa ko, sakto lang ang kinikita ng mga magulang namin. Karpentero ang tatay samantalang mananahe at tumatanggap ng labada ang pinagkakakitaan ni nanay. Kung hindi sapat ay madalas kulang ang sinesweldo ng mga magulang namin, panggastos namin sa pang-araw-araw. Kaya hindi na katakataka na hindi nila kami kayang pag-aralin hanggang sa kolehiyo. Buti na lang, imbes na mag-asawa at magkaanak ay inuna ko ang paghahanap ng trabaho. Kaya lang, naatang naman sa mga balikat ko ang malaking bahagi ng responsibilidad nila mama at papa sa pamilya namin. Mapagbigay akong tao, alam ng pamilya ko at malalapit na kaibigan ko ang bagay na yan. Kaya nga kahit ako na yung nawalan, basta makapag-provide lamang ako sa mga mahal ko sa buhay ay walang kaso sa akin yon. Bukod kasi sa pagiging mapagbigay ay matiisin din po ako, Papa Dudut. Kumbaga kaya kong mamaluktot hanggat maiksi ang kumot. Para sa akin ay pera lang naman yan, kikitain ko pa ulit yan. Kaya siguro gano'n na lang din. Ang taas ng kumpiyansa at tiwala sa akin ng mga magulang namin na magbibigay ako kahit na anong oras sila humingi. At madalas ay gano'n ngang nangyayari, Papa Dudut. Wala ka bang barya dyan? Barya? Meron naman po siguro sa wallet ko. Sa totoo lang, baryan na lang po yata meron ako eh. Ganon ba? Kailan ba yung sunod mong sweldo para magkapera ka naman? Yung hindi barya? Siguro sa makalawa pa po. Bakit po? Hihingi sana ako kahit 20 pesos. O kahit 10 piso na lang kasi sabi mo, barya na lang natitira sa pera mo. Para saan po? Pangyosi ko sana. Pa naman. Isang stick lang. Ang tagal ko nang hindi naninigarilyo eh. Parang na akong mamamatay. Sobra naman po yung parang mamamatay. Yun kasing nararamdaman ko eh. Simula kasi kaninang umaga hindi pa ako nakakapagyosi. Di ba nga po bawal na kayong magyosi? Abiso ng doktor sa center yun kasi di na kayo nawalan ng ubo. Isang stick lang naman anak. Kahit pa kalahati, bawal na nga po kayo. Parang mas mapapabilis pa yata akong mamatay kapag hindi nakapagyosi. Kaya pagbigyan mo na ang tatay. Pa naman bakit niyo po sinasabi yan? Yun kasing nararamdaman ko. Kung isumbong ko kaya kayo kay mama para mapagalitan niya kayo, gusto nyo? Ay, parang ano naman tong anak ko. Kayo yung parang ano dyan kasi pag nagkasakit kayo, ako naman po yung halos mamatay sa pag-aalala. Hindi lang sa kalagayan nyo, kundi sa kung saan kukunin yung pambayad sa ospital at pambili ng gamot nyo. Buti sana kung tumutulong ibang mga kapatid ko kaso di naman.
Napakahirap panghingan, palibasa laging dinadahilan na may sarili na silang pamilya. Ganun naman talaga pag pamilyado ka na. Kaya naiintindihan namin ng mama mo yung iba mong kapatid. Sana naiintindihan niyo rin po ko, kahit wala pa akong pamilya. Naiintindihan ka naman namin. Sige na nga, hindi na ako hihingi ng pangyosi sa'yo. Sa mama mo na lang mamaya. Pa naman eh. Binibiro ka lang. Mga biro niyo hindi nakakatawa, nakaka-stress po. Grabe naman. Nga pala anak, magbe-birthday na ang tito mo sa Makalawa. Sakto, sweldo mo nun, hindi ba? Opo, bakit po? Baka naman pwede mo siyang ibili ng regalo. Po? Bakit ko naman gagawin yun? Kasi nagkwento sa akin nung nakaraan yung tito mong yun. Hindi man lang daw maalala ng mga anak niya yung birthday niya. Walang pagbati, walang regalo, o kahit man lang mumurahing cake, wala raw. Kaya naisip ko na regaluhan mo siya para naman matuwa sa birthday niya. Hindi po ako mangangako kasi malaki po kaltas namin nun. Sige na, kahit isang pirasong t-shirt lang o mumurahing relo. Ang mahalaga, na iparamdam mo sa tito mo na naalala mo siya sa birthday niya. Siguradong matutuwa yung pag nalaman niyang may regalo ka para sa kanya. Pero di ko naman po responsibilidad na bigyan si tito. Lalo sabi ko nga malaki kaltas sa akin sa sweldo kong yun. Baka magkulang yung perang ibibigay ko sa inyo pang gastos natin dito sa bahay. Tayo naman makompromiso niyan. Kahit magkano lang naman. Sige na nak. Kikitain mo pa rin naman yung perang ibibili mo na regalo mo sa tito mo. Pero yung birthday niya, isang beses lang sa isang taon. Sige po, titingnan ko po kung may extra ako nun. Huwag mong tingnan. Pagdaanan mo para naman meron kang mapasayang tao sa araw na yun. Meron nga po akong napasaya. Pero di naman ako masaya. Anong ibig mo sabihin? Wala po. Buti pa matutulog na po ako kasi maaga pa po ako bukas sa trabaho. Matulog na rin po kayo at wag nyo na po talagang susubukang magyosi kasi kapag nagkasakit kayo, ewan ko na lang talaga sa inyo. Papa Dudut, kahit na mahirap ang buhay namin ay hindi naging maramot ang aming mga magulang. Kaso sa sobrang mapagbigay nila kahit na wala na sila ay ipipilit pa rin nilang magkaroon para makapag-abot at hindi masabing maramot. Sa kanila ko siguro naman na ang ugaling yon kaya kahit na walang-wala na ako at nahihirapan ay hindi ako makatanggi kapag nanghihingi sila. Kaya nga kahit na nagkulang ng malaki ang aking budget ay nagabot na lamang ako kay Papa ng panregalo kay Tito noong sumasahod na ako. Pinagpasa Diyos ko na lamang ang lahat-lahat at umasa ako na sana'y wag na muna silang humingi sa akin sa mga susunod na araw. Dahil wala na talaga akong maibibigay. Tandang-tanda ko na nakatulog na lamang ako sa labis na kalungkutan ng mga panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, ang alam ko kapag tumutulong tayo ay dapat bukal sa ating puso at nagiging masaya ang kalooban natin pagkatapos nating tumulong. Bukal naman sa aking puso ang pagtulong ko pero minsan ay hindi na ako masaya. Yun yung damdamin na malimit kong maramdaman. Dahil alam kong maling-mali yun, lalo na at pamilya at kamag-anak ko naman ang tinutulungan ko. Sa kabilang banda ay naisip ko rin, Papa Dudut, na baka dala lamang yon ang labis na pagkapagod at pananawa sa paulit-ulit na sitwasyon na aking kinasasadlakan. Sa kabila ng lahat ay mas tinatagan ko na lamang ang aking puso dahil yon lang naman ang magagawa ko ng mga panahong yon. Ayokong sumuko dahil kulang na lang ay padapain ako ng bigat ng buhay. Naniniwala kasi ako na may katapusan ng lahat at kasama na doon ang paghihirap. Yung bang darating ang araw na makakaluwag-luwag kami at magiging maayos din ang lahat. Gabi-gabi bago ako matulog, wala akong bukang bibig sa mga dasal ko kundi ang makaahon na sa kahirapan ng aming pamilya. Anak, alam mo ba, buntis na naman yung pinsan mo. Sino pong pinsan?
Yung pinsan mong may 5 ng anak? At buntis na naman siya? Tumpak! Ibig sabihin pang-anim na niya yon? Oo, ganun na nga. Nakakatuwa, hindi ba? Ano pong nakakatuwa dun? Kasi blessing ang mga bata. May kasabihan nga naman, pag marami, masaya rin. Kaya nga 6 kayong magkakapatid eh. Dinamihan talaga namin kayo ng tatay ninyo para maging masaya yung pamilya natin. Magiging masaya lang po yung isang pamilya kung kayang buhayin ng magulang yung mga anak nila. Sobra ka naman. Nakaya naman namin kayong buhayin ng papa mo, hindi ba? Opo, pero hindi nyo kami nagawang pag-aralin kasi mas madalas pa tayong kinakapos kesa nakakaluwag. Nagkataon lang yon. Hindi po nagkataon yun kasi ganun din naman yung buhay nung pinsan kong yun. Mantakin nyo hanggang ngayon hindi pa rin niya mabayad-bayaran yung pera na hiniram niya sa akin nung nakaraang taon kasi wala raw silang pera, na mahirap lang sila, ganito, ganyan, di naman nalalayo sa kanila yung buhay natin, di ba? Mahirap din tayo at minsan kinakapos sa pera pero buti nga nakakapagpahiram tayo sa kanila. Pabayaan mo na yung pera na hindi niya nabayaran sa'yo, anak. Ayos na yon. Pinabayaan ko na po pero hindi po ayos yun kasi pinaghirapan ko yung pinahiram ko sa kanya. Ay, hirap sa inyo, kinukonsinti niyo yung iba nating kamag-anak kaysa kampihan ako ng sarili niyong anak. Ikaw na ang nagsabi, mahirap yung buhay nila. Huwag mo na lang sigurong pahiramin sa susunod na manghiram ng pera para wala nang problema. Hindi na po talaga kasi nadala na ako. Pero sigurado ako na manghihiram pa rin yan sa akin lalo ngayon buntis na naman pala. Ay, ewan sa kanila. Alam nila na mahirap ang buhay pero parang ginagawang biro. Hindi naman siguro. Anong hindi naman po siguro? Hindi maiiwasan yung ganyan lalo't may asawa siyang tao. Ikaw anak, kailan mo ba planong mag-asawa? Bakit niya po natanong? Kasi nasa 30 ka na, hindi ba? Nung kaedad mo ko, naka-4 na kaming anak ng papa mo. At pinagmalaki niyo pa po talaga yung bagay na yan sa akin? Sinasabi ko lang naman, saka dapat naman talagang ipagmalaki yon. Siyempre, kung di dahil sa pagmamahala namin ng papa ninyo, hindi kayo isisilang sa mundong ito. Pero ang issue rito, bakit niyo nga ako tinatanong kung kailan ako mag-aasawa? Dahil 30 na ako, ganon? Oo, malapit ka nang lumagpas sa kalendaryo yung edad mo. Tapos wala ka pa rin pinapakilala sa amin ng papa mo. Wala ka bang planong mag-asawa o magkaanak? Meron, pero sa sobrang busy ko sa trabaho, hindi ko na nagawang magpaligaw at mag-boyfriend. Nako, dapat pinaglalaanan mo ng oras kasi masarap magkaroon ng boyfriend. Gusto mo ba? Po? Gusto mo ba kako? Kasi meron kaming ipapakilala ng papa mo sa'yo. At kailan pa kayo naging si Cupido? Saka seryoso ba yan? Nak naman seryoso ako doon. Meron kaming ipapakilala sa'yo ng papa mo. Mabait ito at saka kursunada ka. Kaya sana, bigyan mo siya ng panahon para makilala mo ng husto. Teka, masyado naman po yatang mabilis yung gusto niyong mangyari. Anong mabilis doon? Lahat po. Ay nako, kaya ka na pag-iiwanan kasi babagal-bagal ka. Hindi dapat ganyan ang pag-uugali na pinapairal mo kung gusto mo pang makapag-asawa. Hindi niyo ako masisisi. Masyadong nakakagulat yung gusto niyong mangyari. Saka saan niyo ba nakilala yung nirereto niyo sa akin, ha? Naging amo siya ng tatay mo nung minsang may pinagawa sa bahay nila. Napagkwentuhan ka nila kasi nabanggit ka sa kanya ng papa mo kaya ayun, nagka-interes siya sa'yo. Sige na anak, pumayag ka nang makipag-date sa kanya. Sayang ang tsansa. Malaki pa naman ang matutulong niya sa ating pamilya. Papadudod, hindi ko priority ang pakikipagrelasyon hanggang noong mga sandaling yon. Pero aminado akong sumagi na rin sa aking isip ang pag-aasawa. Hindi na rin kasi ako buwabata at sa edad kong 30 ay gusto ko nang magkaanak at bumuo ng sariling pamilya. Pero hindi ko nga mauna ang aking sarili dahil laging pamilya ko ang iniisip ko. Minsan ay napapatanong ako kung hanggang kailan ko gagawin ang bagay na yon.
Sa kabilang banda, si Mama Payata ang mas nag-alala sa aking love life kaya hindi niya tinigilan ang pagreto sa akin doon sa kakilala nila ni Papa na naghahanap ng makakarelasyon ng mga panahong yon. Sa huli, pinagbigyan ko si Mama at pumayag ako makipag-date sa naturang lalaki na tawagin na lang natin sa pangalang Pio, na nung una ay kinagulat ko ang pagitan ng mga edad namin. 15 taon kasi ang tanda niya sa akin, biyudo at may 2 anak na nasa late 20s. Pero nakilala ko namang mabait at maginoo si Pio. Mga bagay na nagustuhan ko sa kanya bilang kaibigan, Papa Dudut. Anak, kumusta kayo ni Pio? Balita namin ng mama mo, nagkakadevelopan na raw kayo ha. Totoo ba yun? Wow! Marunong na po kayong gumamit ng salitang nagkakadevelopan ha? Sino nagturo sa inyo? Narinig lang namin sa tabi-tabi, saka sa TV. Saka bakit di namin malalaman usong-uso namang salita yan na ginagamit ng mga magsing-irog. Tama ang papa mo. Hindi lang picture ang nade-develop, pati rin feelings. Tumpak! Dami nyo na talagang alam ha? O siya, bakit hindi mo pa kasi masagot-sagot yung tanong ng papa mo? Oo nga, naghihintay at nasasabi ka kung malaman kung nagkakamabutihan na kayo ni Pio. Mabuti po ang turingan namin sa isa't isa bilang magkaibigan. Ano? Hanggang ngayon ba naman magkaibigan lang kayo? Baka naman magkaibigan pa lang ang ibig sabihin ng anak mo. Ano pong magkaibigan pa lang? Bakit? Meron pa ba kaming dapat maging turingan sa isa't isa bukod sa pagkakaibigan? Meron. Ano po? Anong ano po? Ako po yung unang nagtanong, Ma. Oo nga. Pero hindi man lang ba pumasok dyan sa isip mo na magustuhan si Pio kahit kaunti? Kasi hindi ba gusto ka rin niya? Sinabi niya sa amin yun ng papa mo, kaya umasa kami na magkakadevelopan kayo. Tama ang mama mo, nak. Yung totoo, magkaibigan lang ba talaga kayo? Ay, yung totoo, umamin na po si Pio na gusto niya akong ligawan. O ayun naman pala. Pero hindi pa po ako pumapayag. Bakit naman? Kasi kasi hindi pa po ganun kalalim yung pagkakagusto ko kay Pio. Oo, mabait siya, maginoo. Pero ewan. Hindi mo na kailangang sobrang magustuhan si Pio para pumayag na magpaligaw sa kanya. At saka sabi ko nga, nade-develop yung feelings. Malay mo, pag andun na kayo. Pag pumayag ka ng magpaligaw sa kanya, mapagtanto mo na gustong-gusto mo pala siya. Kaya nga payo namin ng mama mo, huwag mo nang pakawalan si Pio. Kumbaga sa mga naglipa ng isda sa dagat, magandang klase na siya. Bakit? Dahil may pera siya. Ha? Saan naman ang galing yan? Naaalala ko lang kasi, ganyan-ganyan din yung bukang bibig ni Mama nung pinakilala niyo sa akin si Pio. Sabi ni Mama sayang daw ang tsansa dahil malaki raw ang matutulong niya sa pamilya natin. Ano pong ibig sabihin nun, di ba? Ha? Uy, tinatanong ka ng anak mo. Sus, magpapaka-plastic pa ba tayo rito? Totoo naman yung sinasabi ko. Pag naging kayo ni Pio, malamang sa malamang, maaambunan din ng biyaya tong pamilya natin, anak. Sigurado ako na kahit papano, mararanasan nating umasenso at mangyayari yun ng lubusan kung magiging mag-asawa kayo. Seryoso po ba talaga kayo? Ay oo naman! Tingin mo sa akin nagbibiro? Yun nga, hindi kayo nagbibiro niyan, pero di ko lang mapigilang magulat. Naiintindihan ko naman ang mama mo kasi bihira lang yung may makakakilala at magkakagusto sa'yo tapos may pera. Sa yaman ni Pio, sigurado matutulungan niya ang pamilya natin, nak. Oo nga. Baka nga bigyan niya ng permanenteng trabaho yung papa mo. O pag nagkataon, hindi na niya kailangang umextra-extra. Alam mo namang may edad na rin yung tatay mo at dumadalas yung pagkakasakit. Kaya hindi na makapagtrabaho ng tuloy-tuloy, hindi ba?
Pag nagkataon, magiging maayos talaga ang pamumuhay natin. At syempre, pati na rin ikaw. Anong pati po ako? Malamang, pag napangasawa mo si Pio, magbubuhay Reyna ka na. Kaya sana, samantalahin mo na yung pagkakataon dahil minsan lang dumating sa buhay natin yung swerte. Papa Dudut, todo sulsul sa akin sina mama at papa na pumayag na raw akong sagutin si Pio upang maging boyfriend ko dahil mabait naman yung tao. Totoo rin naman yon kahit na maiksing panahon pa lamang kaming nagkakakilala. Sa totoo lang ay iba pala sa pakiramdam kapag merong tao na nakakaunawa sa'yo at nakikinig sa mga kwento mo. At ang lahat ng yon ay nararamdaman ko kay Pio pero nag-alinlangan pa rin akong sagutin siya ng mga panahong yon. Magkaganon pa man ay hindi ako tinigilan ng mga magulang ko sa pangungulit na bigyan ko raw ng chance si Pio na patunayan ang pagmamahal niya sa akin. Napakaswerte ko na raw sa kanya dahil mature siya, mag-isip at may pera na rin. Kayang-kaya niya raw akong buhayin at ang magiging anak namin. Bagay na napag-isip-isip kong tama nga naman. Siguro'y mas nanaig sa akin ng mga panahong yon ang kagustuhan na makatakas sa responsibilidad ko sa aking pamilya sa pamamagitan ng pag-aasawa ng may pera kahit na hindi ko masyadong mahal. Kaya agad akong pumayag na ligawan ako ni Pio at makaraan lamang papadudot ang 2 linggo ay sinagot ko na rin siya. Tapos makalipas ang 3 buwan ay nag-propose na rin siya sa akin ng kasal. Siyempre hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa at agad na ibinigay sa kanya ang matamis kong oo. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, masasabi ko na naging mabuting kasintahan si Pio sa loob ng 3 buwan naming magkarelasyon. Naranasan ko sa kanya na tratuhin na parang isang reyna at aminado kung pansamantala akong nakaalis sa mabigat at nakakapagod na responsibilidad sa aking pamilya. At dahil nga may negosyo si Pio ay siya ang may pinagkukunan siya ng pera at inaabutan niya ako kasama na rin ang aking pamilya. Nung una hindi ko tinatanggap ang perang ibinibigay niya sa akin dahil nahihiya ako at meron naman akong trabaho pero mapilit si Pio. Kaya sa huli ay kinuha ko na rin yon. Kaya nga tuwang-tuwa ang mga magulang ko dahil nakaluwag-luwag na raw kami at mas lalo silang nagalak nung naging mag-asawa na nga kami, Papa Dudut. Kaya lang ay doon na pala magsisimula ang aking kalbaryo dahil unti-unting lumabas ang masamang ugali ng mister ko. Para siyang masamang tao na nagbalat kayo na mabait para makuha ako. At nagsimula ng magkaroon ako ng masasalimuot na araw kasama siya noong sinaktan at minaltrato niya ako. Kahit na ipinagbubuntis ko na ang anak namin ng panahong yon. Dahil nga sa sinapit kong yon ay hindi ko mapigilang sisihin ang mga magulang ko dahil ipinakilala pa nila sa akin ang demonyong yon upang maging asawa ko. Anak, nag-aaway na naman ba kayo ni Pio? Kasi kung oo, ramdam na ramdam namin. Dahil hindi niya kami pinahiram ng pera nung nilapitan namin siya ng papa mo. Sinungitan din niya kami at pinagsalita ng masama na akala mo hindi kami mga magulang ng asawa niya. Gusto ko nga siyang pagsabihan nun kaso natakot naman ako sa sama ng tingin niya. Mukhang masama ang gising eh. Ibig sabihin ba ng buntong hininga na yan? Totoo nga na nag-away kayo? Opo, Ma. Nung nakaraan lang ang sabi mo, meron din kayong pinag-awayan, hindi ba? Bakit parang hindi na yata kayo nagkakasundong mag-asawa? Siguro inaaway mo siya, no? Ako pa po talaga yung nang away.
Sa aming dalawa yung mister ko yung palaging nagsisimula ng gulo. Paano siya nagsisimula ng gulong sinasabi mo? Mabilis na pong uminit yung ulo ni Pio, lalo na kapag may kinalaman sa negosyo at mga anak niya. Ang masakit lang doon, sa akin niya binubunto ng lahat, lalo na wala akong trabaho at laging nasa bahay lang nila. Anong bahay nila? Bahay nyo na yon simula nang pinakasalan ka niya. Hindi ko naman po nararamdaman na welcome ako doon kasi ibang-iba ako tratuhin ng mga anak niya. Paanong iba? Basta, mahalata mo naman po kung hindi sila masaya na nandun ako. Ilang beses ko na rin sila narinig na may sinasabing masama tungkol sa akin sa mga kaibigan nila pag nandun sa bahay nila para tumambay. Sabi pa nga nila ginagamit ko lang daw yung daddy nila. Natural na saktan ako pero kinimkim ko na lang at hindi ako nagsalita ng kahit ano tungkol sa mga anak ng asawa ko. Baka naman kasi hindi pa nila ganap na matanggap na napalitan mo na yung namatay nilang nanay sa pamamahay na yon. Parang ganun na nga po. Masakit lang kasi umasa ako na okay ako sa kanila. Natanggap nila ako nung hindi pa kami mag-asawa ng daddy nila. Pero katulad ng tatay nila, magaling din silang magkunwari. Ano bang ginagawa sa'yo ng asawa mo pag umiinit ang ulo niya? Sinaktan na niya ako ng 2 beses pa. Nasampal na niya ako nung sinagot ko siya kasi punong-puno na ako sa pagsusungit niya sa akin. Inaasikaso ko lang naman siya. Ginawa niya yun? Opo. Bakit ngayon mo lang sinabi sa amin ng papa mo? Kasi ayaw ko na kayong mag-alala. Alam ko na mas gugustuhin yung intindihin ko yung ugali ng asawa ko. Unawain siya bakit siya nagkakaganon dahil yun yung gawain ng isang mabuting asawang babae. Pero minsan sumusobra na po si Pio. Hindi na ako masaya sa piling niya lalo madalas niya rin akong laitin kasi nagbago na raw itsura ko dahil sa pagbubuntis ko. Hindi na raw ako yung dating ako na nakilala at minahal niya at kung ano-ano pang masasakit na salita yung mga binabato niya sa akin. Naiintindihan namin ng papa mo yung nararamdaman mo. Pero ikaw na ang may sabi na dapat sa'yo magmula yung pagkukusa mo na intindihin ang asawa mo. Baka kasi masyado lang siyang pressure sa negosyo niya. Kaya sa'yo niya nabunton yung stress na nararamdaman niya. Pero syempre, mali pa rin na saktan at sampaling ka niya. Lalo't buntis ka sa anak ninyo. Mamaya, mapano ka niyan? Alam niyo naman po palang mali pero mas gusto niyong intindihin ko pa rin si Pio. Mag-asawa na kayo, Odessa. Hindi na lang kayo nagsasama sa iisang bubong na walang basbas ng simbahan sa pamamagitan ng kasal. Magkakaanak na kayo, hindi ba? Saka baka nabigla lang si Pio nung nagawa niya yun sa'yo. Seryoso po ba kayo dyan? Oo naman. Hindi kami tumanda ng ganito ng papa mo nang magkasama pa rin hanggang ngayon kung hindi namin nauunawaan yung konsepto ng pag-aasawa. Tama ang mama mo. Mabuti mong gawin manahimik at huwag palalain ang sitwasyon kapag nagagalit ang asawa mo. Sa halip na gatungan ng apoy sa tuwing nag-aaway kayo, pahupain mo ito. Papadudot sobrang sama ng loob ko sa mga magulang ko dahil mas inisip pa rin nila ang kapakanan ni Pio kesa sa akin. Sa kabilang banda ay alam ko na meron din akong kasalanan dahil ginusto ko rin namang makasal sa kanya. Kumbaga naisip ko kasi na pwede kong matakasan ang kahirapan at responsibilidad sa pamilya ko kung makikisama ako sa kanya kahit na hindi ko pa siya gaanong kakilala. Alam kong mali na gamitin ko siyang paraan pero naniniwala ako na merong dahilan kung bakit siya dumating sa buhay ko. Kaya lang ay puro pagbabalat kayo lang pala ang lahat sa una pa lamang. Nagtiis pa ako ng ilang buwan hanggang sa maipanganak ko ang baby namin ni Pio pero hindi pa rin nagbago ang mister ko sa pananakit niya sa akin. Bukod doon ay natuto na rin siyang mambabae kaya nag-decide na rin po ako makipaghiwalay sa kanya. Yun na rin ang naging hudyat upang lumayo ako sa poder ng mga magulang ko dahil masamang-masama ang loob ko sa kanila. Alam ko kasi na sisisihin lamang nila ako sa paghihiwalay namin ni Pio at baka gamitin na naman nila ako sa makasarili nilang kagustuhan. Hindi nga po nagtagal ay napadpad kami ng anak ko rito sa Marikina at sa mga nakalipas na taon ay kinaya kong buhayin siya ng mag-isa. Hindi ako humingi ng sustento kay Pio dahil sa trauma na iniwan niya sa akin. Mas ginusto ko na lamang na mapalayo kami ng anak ko sa kanya
hanggang sa nabalitaan ko na namatay na siya noong 2021 dahil sa COVID-19. Mabilis pang nagdaan ang mga taon at neto lang 2025, nahanap ako ng isa sa mga kapatid ko sa social media at nakatanggap ako ng mensahe mula sa kanya na namatay ng araw ang tatay namin. At meron namang sakit si mama. Doon na nakiusap sa akin ang kapatid ko na makipagkita sa nanay namin dahil meron daw itong mahalagang sasabihin sa akin, Papa Dudut. Anak, buti naman at nagpakita ka na rin sa akin. Sabi ng mga kapatid mo, pinilit ka pa raw nila ng husto para lang pumayag na puntahan ako. Napakalaki ba talaga ng galit mo sa amin ng papa mo para matiis mong hindi puntahan kahit hanggang sa kamatayan niya? Pasensya na po kayo. Hindi ko naman po sinasadyang hindi pumunta sa burol at libing ni Papa. Pero nahihiya kasi ako na magpakita sa inyo dahil baka may masabi kayo sa akin nung umalis na lang ako ng biglaan dito sa lugar natin noon. Aminado ako na pinangunahan ako ng takot kaya mas pinili ko na lang na mamuhay sa malayong lugar kasama ng anak ko. Hindi rin naman kita masisi. Lalo't sobrang hirap ng pinagdaanan mo noon. Hindi lang sa kamay ng asawa mo, kung hindi sa amin na rin na pamilya mo. Pasensya na po talaga kayo, Ma. Ayos lang. Naiintindihan kita. Mas naintindihan ka namin ng papa mo nung umalis ka sa puder namin at tuluyang magpakalayo-layo. Akala namin sa pelikula lang nangyayari yung ganon, pero sa totoong buhay din pala. Yun nga lang, sa huli namin na pagtanto, kung kailan hindi na namin alam kung paano at saan ka hahanapin. Sinadya ko po talagang hindi magpakita sa inyo dahil sa totoo lang, gusto ko na kayong kalimutan. Gusto ko na pong burahin sa alaala ko, hindi lang yung nakaraan kundi maging kayo na pamilya ko. Ewan, pero di ko lang talaga mapigilan magtanim ng hinanakit at sama ng loob sa inyo ni Papa dahil kayo pa talaga ng mga magulang ko yung hindi ko mampi sa akin nung araw na kailangan ko ng tulong at suporta nyo. Simula nun, nawalan na rin ako ng amor sa inyo. Lalo kung iisipin hindi lang naman yun yung insidente sa asawa ko yung unang beses na hindi nyo ako pinili bilang anak. Di ba palaging kapakanan ng ibang tao yung inuuna nyo kaysa sa akin? Bakit? Kasi inaasahan nyo na maiintindihan ko lahat dahil ganun nyo kami pinalaki ng mga kapatid ko. Hindi masama magbigay at umunawa pero hanggang kailan ko po ba yun gagawin kung ako mismo walang-wala rin at nangangailangan din ng pangunawa? Patawarin mo kami. Kasi hindi nga kami naging maramot sa iba. Pero ikaw mismo na anak namin, pinagdamutan namin ng papa mo ng mga bagay na kailangan mo, anak. Pasensya ka na talaga sa amin. Kung pwede lang talaga naming ibalik yung nakaraan, gagawin namin para maitama lahat ng pagkukulang namin sa inyong magkapatid, lalong-lalo na sa'yo. Pero alam naman po nating imposible nang mangyari yun at ayoko naman pong mabuhay na may sama ng loob pa rin sa inyo ni Papa. Ang totoo, sobra ako nagsisisi kasi hindi ko kayo napatawad kaagad. Sana kung nagawa ko yun na mas maaga mas marami pa akong pagkakataon na nakasama si Papa bago siya kinuha sa atin. Naniniwala ako na mayroong dahilan ng lahat. Kaya nangyari yung mga dapat mangyari. Saka hindi naman galit sa'yo ang papa mo. Medyo nagtampo lang ng kaunti kasi miss na miss ka na raw niya pero hindi ka niya nakita sa huling sandali niya. Kaya nga kabilin-bilinan niya sa amin ang mga kapatid mo, gawin namin ang lahat para mahanap ka at makausap kita nang sa ganon. Maihingi ko raw siya ng kapatawaran sa iyo, anak. Pinapatawad ko na po kayo ni Papa, Ma.
Patawarin niyo rin po ako sa mga pagkukulang ko sa inyo bilang anak. Wala na yun. Matagal ka na naming pinatawad. Mahal na mahal ka namin, Odessa. Mahal na mahal ka namin ng papa mo. Papa Dudut, maraming mabubuting bagay na tinuro sa akin ng mga magulang namin at kasama na doon ng pagpapatawad. Pero mahirap magpatawad lalo na sa loob ng mahabang panahon ay napangibabawan ako ng galit, hinanakit at tampo para sa mga mahal ko sa buhay. Kaya nga malaki ang pagsisisi ko na hindi na ako personal na nakahingi ng tawad sa aking papa. Magaganon pa man ay payapa ang puso ko noong narinig ko kay mama ang habili niya. Sa kasalukuyan ay bumabawi ako kay mama sa pamamagitan ng pag-aalaga sa kanya tuwing bumibisita kami ng anak ko sa bahay nila sa Valenzuela. Pero kung tatanungin niyo naman ako ang tungkol sa kalusugan niya ay masasabi ko na bumuti ang kalagayan niya. Masaya ako pero nandun pa rin ang takot sa aking puso na baka pansamantala lamang pala na pinahiram siya ng Diyos sa akin. Pero kahit na gano'n ay pinipilit kong pumanatag at kumalma lalo at hindi ko na kontrolado ang sitwasyon. Natutuhan ko rin na pahalagahan ang bawat sandali at sulitin ang mga pagkakataon na kasama namin ang isa't isa lalo ngayong nagkapatawaran na kami. Walang perpektong magulang at wala ring perpektong mga anak. Walang perpektong relasyon at walang perpektong karelasyon. Pero lagi po nating tandaan na gumawa tayo ng mabuti sa mga mahal natin sa buhay at huwag natin silang hayaan na malungkot at masaktang mag-isa. Lalo at pamilya tayo. Ibig sabihin, kaagapay natin ang isa't isa at kakampi sa lahat ng sitwasyon. Yon ang importanteng aral sa buhay na natutuhan ko. Maraming salamat, Papa Dudut, sakaling mapili po ninyong i-ere ang storya ng buhay ko. Sana'y kinapulutan ito ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin. God bless and more power sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at Barangay Odessa. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan.